Nako po, eto, tingnan nyo po. Ito ay napaka-importante nito, ha? Okay? Binalita to ng bilyonaryo sa Facebook nila. Ay, eto naman, kung merong Kiko Barsaga na matapang, meron namang Kiko Aquino D. Aquino, sipsip sa Marcos. 'Di ba? Parang dati lang sinusuka nilang Marcos, mamamatay tao, magnanakaw, lahat na lang, kulang na lang pangalan ng Satanas si Bongbong Marcos ng mga Aquino. Pero tingnan nyo ngayon, ha? Kung may Kiko Barsaga, may Kiko Aquino tuta. Oh. Ang mga Aquino, naging tuta ng Marcos. Oh, pakinggan nyo. The upcoming trillion peso march, kasi tinatawag nilang trillion peso march eh. Kasi yun daw yung nakurakot. Protest on September 21 was not intended to call for the impeachment or resignation of President Ferdinand Marcos Jr. Kita nyo? Hindi lang kinakampihan si Bongbong. Hindi lang tahimik kay Bongbong. Inililigtas pa ang kanilang hari. Kaya ito ang dapat pag-uusapan. Ito ay pagmimitingan. Ha? Kasi may rally sa September 21. Pero hahaluan ng mga katulad nito si D. Paano aayos ang bansa natin kung ililigtas ninyo yung mastermind? Di ba? Anong gusto nitong si D? Oh, but to call for accountability over the widespread corruption of the government amid the flood control scam issue. Paano magkakaroon ng accountability kung hindi magre-resign si Bongbong? Because he is part of the problem. He is one of the biggest problem of the Philippines. He is part niyang anomalya ng flood control na yan. Di umano. Kailangan may ganon. Ah. Di ba? Anong nangyari sa iyo, Aquino? Anong nangyari sa Dilaw? Anong nangyari sa Pinklawan? Talagang kumakain kayo ng tae. Kinain nyo na, kinain mo pa. Kaya yung, wala akong kabilib-bilib dito sa mga Dilaw na to. Wala talaga. Ang nililigtas lang nito sarili. Hindi ba kayo nakakaramdam noon pa? Pinalitan nila si Marcos Sr. Dahil magnanakaw, okay yun. Dahil daw mamamatay tao, okay yun. Sige, palitan nyo. Naayos ba? Mas maayos pa yung panahon ni Marcos Sr. eh. Kaysa sa nung pumasok yung Aquino, dalawa naging presidente, nagkaloko-loko Pilipinas. At higit sa lahat, laganap ang komunista, wag tayo maglokohan. Oh. Anong gusto mangyari nito mga to? According to the multi-sectoral gathering spokesperson Kiko Aquino D. Hindi ko alam kung paano nila aayusin tong rally na to. Ako medyo naguguluhan dyan. Pero kung sisigaw kayo dyan sa rally nyo na hindi ninyo dapat tawagin ang pag-resign ni Bongbong Marcos, meron ako ikakwento sa inyo. Hindi tayo sasali. Ang hirap ng rallying ganyan. So mamimili kayo? Ito ha, hindi ko na lang papangalanan. Even Banateros, kinausap. Kaya yung laglagan, alam na namin dati pa. Sa katunayan, ako ang unang nakaalam sa Banateros nito. Nagulat sila nung binanggit ko sa SMNI. Kasi may away nga daw yan dalawa. At may gumapang sa Banateros, hindi ko napapangalanan. Alam nila kasi ayaw namin sa kay Tambi. So, ang sabi, sige, banatan nyo si Tambi. Tingnan mo, bulong ng demonyo. Pero wag nyong banatan si Bongbong. Yan yung style. Ganyan ang style ng demonyo.
Ha? Ang sasabihin, mag-compromise ka. Oh, sige, sumunod ka sa Diyos. Oh, sunod ka lang diyan sa Diyos. Gawin mo yung pinapagawa sa'yo ng Diyos. Pero paminsan-minsan pwede ka namang humits ng drugs. Paminsan-minsan pwede kang mambabae. Basta repent ka lang. Ha? Hmm. Paminsan-minsan pwede kang mambugbog, pwede kang magnakaw. Basta pagdating ng Linggo, simba ka. Ganyan po ang gustong gawin sa amin. Sige, banatan si Tambi. Suportahan namin kayo. Okay yan, go. Pero huwag niyo banatan si Bongbong. Ito sa inyo. Hindi kami Aquino. Hindi kami dilaw. Pag mali, mali. Pag banatan, banatan. Hindi kami uto-uto. Kasi yung problema natin, let's say, ang pinakamalaking ninakaw si Tambi. Let's say, for discussion purposes, kasalanan ni Bongbong yun. Ang tagal nagnanakaw. Pinsan mo, nilagay mo kasing speaker. Tas gusto mo maglilinis ka. Hindi ko sinabing si Bongbong ang kumausap sa amin. Pero nakikinabang kay Bongbong siguro. Kaya kami kinausap. Hindi pwede. Anong wag banabanatan? Purumeno ba kami? Kaya ako walang bilib dun sa mga vloggers na binabanatan si Tambi pero hindi mabanatan si Bongbong. Hindi kayo tunay na DDS. At yung iba naman, binabanatan si BBM, hindi mabanatan si Tambi. Mukha kayong perang DDS. Gusto mo, pangalanan ko kayo? Alam ko kung sino-sino yung mga vloggers na yan. Gusto nyo marinig? Hindi. Wag na. Kayo na lang mag-observe. Pag meron silang nililigtas, either. Ganyan po ang plano ni Bongbong. Kaya nga sinasabi niya yung magrarally mga kakampi, sabi ni Claire, di ba? Kasi tinanim niya na itong mga Aquino. Tanim na doon. Ililigtas niya sarili niya. Nakita niyo na yung game plan nila? Kaya nakahagalit. Kaya ayoko yung mga rally-rallying ganyan, puro placard. Hindi organic eh. Dapat biglang lumabas. Ay, naku. Tapos magsasabi ka, ay, huwag niyo isisigaw si Bongbong. Naku. Ewan ko sa inyo, basta ako, hindi ko sinasabi huwag tayo pumunta sa rally. No? Pero you cannot talk me out. You cannot convince me na si Tambi lang ang banatan. Hindi kami, ulitin ko, hindi ako Aquino. Next po tayo, tingnan nyo. Tingnan mo, pati to si Bongbong, pati sa tibo, kumapit na. Eto na. Ha? Kapit na. Pati tibo. Kaalyado ni Bongbong Marcos. Ha? Humingi siya ng kumpiyansa dyan. Eto, Team Tibo. Tito tsaka Boji. Ewan ko sa inyo. Ako'y may tanong sa mga manonood natin. Ito ba ay Team Tibo o Team Tuta? Ha? Ganyan po ka-desperate. Yung rally, tinaniman ni Bongbong Marcos ng Aquino. Yung Senate, tinaniman niya ng Tito. Yung Congress, tinaniman niya ng D. May Team Tuta, may Team Tibo, may Aquino. Ganyang ka-desperate si Bongbong Marcos. Nagkampi-kampi na mga damon nyo. Anong nangyari sa iyo, Tito Soto?
Sabi nila maayos ka, ba't ka naman nagpakatuta? I mean, nagugutom na ba ikaw? Gutom ba ang pamilya mo? Kinain ka ng pride? You want position? What else? Alam mo kung ibang senador to, kasi alam ko matino to si Tito eh. Kung ibang senador to, matanggap ko kasi alam naman natin yung karakas ng iba. But of all people, Tito, ikaw pa, hindi ka. Kinain ka ba ng pride? Nabulungan ka? Sumakay ka sa bumulong sa'yo? Kasi hindi naman siguro pera at pinasok nito. Baka pride, hindi natin alam. No? O, tingnan po natin. Eto, si Guanzon. Natutuwa talaga ako dito kay Guanzon. No? Ang lakas din mang-asar eh. Siguro ito yung babaeng version ni Kiko Barsaga. Galing mang-asar, nakakatuwa. Barado si Tambi rito. Okay lang yan, be. Ganun talaga. Nauna ka pa matanggal sa pinai-impeach mo. Reality bites. Una, huwag tayo mag-iisip ng masama sa kapwa natin. Kasi, ang daming istorya niyan sa Biblia. Yung pinaplano nila na kasamaan sa kapwa nila, bumabalik sa kanila. Especially pag man of God. Ako naniniwala ako dyan. Talagang pag anak ng Diyos, ginalaw mo yan, babalik sa'yo yan. Tingnan mo to. Pinapatanggal mo si BP Sara. Pinai-impeach mo. Nagbayad ka pa di umano, according to Chanko, ng limpak-limpak na salapi para doon sa mga pumipirma. Para matanggal si BP Sara. Para ma-impeach si BP Sara. Tignan mo, ang panahon, ikaw pa ang natanggal. Ikaw ang nauna. 'Di ba? Yung gusto mong itaas ang iyong pride, gusto mong itaas ang iyong sarili, hindi ka na kontento sa pera, ganun ang ibinagsak mo. Sabagay, may jet plane ka pa rin. Diba? Mag-iingat tayo doon una, ha? Huwag nating iisipan ng masama. Huwag nating pipilitin. Halimbawa lang, for discussion purposes, halimbawa talaga may kasalanan si BP Sara. Lalagay natin sa isip natin, hindi lang sa politika, hindi lang sa korte, hindi lang sa batas, sa lahat ng bagay, we follow the process. Huwag tayong gagawa ng mali o illegal para pilitin natin mangyari. Yung nagbayad ka para may pumirma, doon maling-mali ka. And then, magpapadasal ka. Sa bagay, kay Abante. Pangalawa, ako po ay natutuwa pag tayo pong mga tao ay nananalangin. Ako sa tingin ko talagang dapat maging parte ng buhay natin ang panalangin. Dahil ginawa tayo ng Diyos para sa Kanya. So we should always pray. Naniniwala ako dyan. Pero wag nating gagamitin ang panalangin for our own agenda. Diba? Kasi alam mo yung datingan nyo dyan? Alam mo nakikita ko ngayon sa kanila? You are like Pharisee nung panahon ng Panginoon. You are hypocrites. Sa labas, parang ang titino ninyo, kung makapagsalita kayo, ang gagaling ninyo, ang linis-linis ninyo, wala kayong kinurap. But in reality, makaligtas kayo sa korte ng Pilipinas. Sa kabilang buhay, hindi kayo makakaligtas. Ingat po kayo dyan. Ito dapat lesson na to eh. Doon sa iba, kung kayo ay may mata, kung hindi kayo bulag, kung kayo ay may tenga at kayo ay hindi bingi, kung kayo ay nakikinig sa Diyos, dapat dito malalaman nyo na. Huwag kayong gagawa ng masama sa kapwa nyo. Huwag nyong pipilitin ang sitwasyon. Di nauna ka.
Ngayon, titingnan natin kung magbabagong buhay 'to si Tambi. Kasi alam nyo, ako naniniwala sa buhay. 'Pag tayo ay walang problema, 'pag tayo ay marangya, hindi natin nakikinig ang Diyos. Pero 'pag tayo dumadaan sa problema, parang megaphone ang boses ng Diyos para sa atin. Tingnan natin kung ito ngayon ay makikinig. Dahil ngayon dumadaan siya sa problema, kaliwat kanan, makakasuhan pa 'to, 'di ba? Tingnan natin. Next po. Eto naman, tingnan naman natin 'tong sinabi ni, Kiko Barsaga. Hindi makukulong si Romualdez habang si Marcos ang Pangulo. Ako naniniwala ako dito. At ang ganda ng hashtag niya, tingnan nyo. Dati ang hashtag niya, Philippines versus Romualdez. Ngayon nag-resign na, tagumpay na, partially, Philippines versus Marcos. I agree with yung hashtag niya. Marcos resign. Again, I agree. I agree dito kay Kiko Barsaga. Hindi makukulong si Romualdez. Alam mo, pinuntahan nito, di ba? Pinatawag to si Romualdez at pumunta naman si Romualdez dun sa Office of the President. Ulitin ko yung sinabi ko, no, na hawak nito eh. Hawak nito ang pera. Maraming pera to si Tambi. At the end of the day, magpinsan din to. Bagamat sila may away, wag po nating palulusutin. Wag nating, kasi posibleng meron na silang kasunduan. Hindi ko alam kung may involved na pera, or may involved na posisyon, or may involved na kondisyon, 'di ba? Pero hindi imposible na merong kasunduan 'to. Posibleng sinasabi ni Tambi, "Hoy, wag mo na akong paligtasin mo na lang ako dito, 'di ba? Hati tayo. At alam ko meron ka rin namang nakuha. So hindi na kita ididiin, wag mo na lang ako idiin." 'Di ba? Kaya hindi makukulong 'to si Romualdez hangga't nakaupo si Bongbong. Kaya wag tayong papayag. Ito nga, may komentaryo gusto kong basahin. Ewan ko kung na-screenshot ko. Ganito na po ang kuntsabahan. Sabi ni Sas dito, why is Kiko distancing their trillion peso march from being an anti-Marcos demo? Dude, did you disclose to your followers that Lisa Marcos Araneta is your relative? Si Lisa, kamag-anak, di umano ng Aquino, si Kiko D. Same na yan. Si Marcos naman, kamag-anak, si Tambi. Hindi na rin maglalaglagan yan hanggang dulo. Hanggang dyan na lang yan. Hanggang ano na lang yan. Hanggang for show. Kaya nga sabi ko, wag natin papasukin yung balitang about China na naman. Wag. Dapat managot si Tambi, dapat mag-resign din si Bongbong Marcos. Wag natin tatantanan, rolling na po tayo. Nasa momentum na po tayo. Total, may mga tumutulong sa atin, si Guanzon, si Kiko, 'di ba? Maraming nagsisiwalat ng Hindi lang 'yan, marami pang lumalabas. Andiyan na ang sundalo, andiyan na ang mga pulis. So tulong-tulong lang tayo, wag bibitaw. Eto, hinamon ni Kiko Barsaga si Tambi, natakot. May mga security pa. Tingnan nyo to. Pasok sa office ng speaker, totoo po ba? Medyo mainit pa yung ulo niya eh. Pero kakausapin ko ulit. And hopefully, we might be able to get inside and have a personal heart-to-heart talk. Ayan, tinatanong, nagkausap ba kayo? Pinuntahan niya, mainit pa ulo, hindi sila nagkausap. Tuloy. Anong paliwanag? Ha? Anong paliwanag? Hindi, kasi may... Okay. Hindi, sabi lang ng guard doon na a private meeting, nag-sorry siya sa akin. Sabi niya hindi ako makakapasok sa office ni Romualdez. And I said, that's fine, you're just doing your job. It's okay, but just please tell Martin Romualdez that... Kung dito lang tingin ko. Yes. Sabi lang kay Martin Romualdez na nabaltaan kung gusto niya akong kausapin last week, and I'm open to having a private conversation with him. And I like to congratulate him on his graduation from House.
Ang tapang talaga nito si Barsaga, no? Ito si Kiko. Pinuntahan niya. Okay? Pinuntahan niya pa to si Tambi. Ayan. May security. Kakausapin, hindi siya pinapasok. Hindi daw siya kakausapin ngayon ni Tambi. Yan ay lantarang paghahamon. Isipin mo, ikaw ang nagpatanggal. Totoo po ang chismis na talagang magkaaway ang ang itong D at itong meow-meow na ito, ang pusa at ang buwaya, magkaaway po talaga. Pinuntahan niya pa siya, isa siya sa nag-trigger, alam naman natin, yes, maraming naging cause ng kanyang pagkakatanggal, lalong-lalo na kayo, taong bayan, dahil sumigaw po kayo ng inyong nararamdaman, no? Kayo ang major player dito. Pero alam din natin na talagang binabanatan talaga nito. Isipin mo, pupuntahan pa sa opisina, may security pa. Buo ang loob ng mama na ito. Daig pa nito si Bongbong Marcos. Alam mo, sana lang itong si Kiko Barsaga, sana walang sapak. Kasi sinasabi may sapak daw to eh. Hindi ko alam kung totoo yun o hindi. But, at sana sa ngayon, maganda ang kanyang ginagawa. Talaga namang, diretso siya. Hindi yung save the king. Wala po itong save the king. Talagang binanatan si Tambi, binabanatan pati si Marcos. Parehas. Oo, matapang talaga. Kaya lang, sabi ko nga, baka mamaya in the future, pag nakaupo na to na magandang posisyon, maging tuta, parang si Tito Soto. 'Di ba? But anyway, saka na muna natin problemahin yon. Let's not worry about tomorrow, for tomorrow will take care of itself. So dito muna tayo. So far, maganda ginagawa niya. Hopefully, ito ay isa sa mga, alam mo yung mga batang politiko ang gagaling ngayon. Leadership. Pero si incoming speaker, makakausap niyo? Hindi ko pa nakakausap. But I'd like to Pero nandiyan daw siya sa loob eh. Mali mo ba ako yung incoming speaker? Umaasa pa rin kayo. Well, there's always hope. Ano mang expected mangyari mamaya sa plenary? Plenary, well, we have no expectations. But if ever they elect another speaker that is... Kasi posible yung magiging bagong speaker ngayon ay yung pro-admin si Boji D. Deputy Speaker siya ni Romualdez. Yes, si Boji D lang ang na-promote, ano? Feeling ko pag siya yung naging speaker, mauulit yung issue na to next year kasi parehas lang sila ni Romualdez. Both under Marcos, walang mangyayari dito. We'll go to the same problems if we elect the same people. Tapang talaga. Pati si Boji, binanatan na agad. Walang mangyayari. Ako nga, sabi ko, bigyan natin ng pagkakataon si Boji, si D. Okay? Pero, sumasang-ayon ako kay Kiko. Sa tingin ko lang, same banana yan. Hindi naman maglalagay dyan si Bongbong Marcos nang hindi niya tuta eh. Kita mo ang ginawa, pati si Cheese pinatanggal. Para ang nakalaupo, tuta niya. Yan din yan. Ako sa tingin ko, yan din yun. No? Pero hindi kayo in-invite ni incoming speaker Boji D para sa meeting today? Kasi ang daming congressman dito na... Hindi niya ako in-invite pero hopefully pag nakita ko siya sa plenary, we can talk about his future programs and plans. At kung sakaling ma-convince niya ako na mababago niya ang administrasyon at ang House of the People, then maybe I will also support him in the speakership. But if I deem him worse than myself, then I will still vote for myself, even if I'm the only one supporting myself. So, ang pakay nyo lang dito today? Ang sakit, no? Kung ang nanalong speaker ay itong ang tumakbo ito si Kiko, talagang nililigaw niya. Wala naman siya, hindi naman siya kumandidato. Nililigaw niya lang sa media. Magaling mag-play ng media to si Kiko. Hindi naman siya talaga eh. Si Boji tumakbo, wala namang kalaban as speaker. So pero sinasabi niya gusto niya maging speaker, 'di ba? Ang daming naninlang, ang daming naligaw nito. Pero ginugulo sila. Pero in short, ang sakit nun, kung sakaling siya ang pumalit, 'di ba? Ang bata-bata pinalitan siya. Yung bumabanat. I mean, isipin mo, sinong nagpatumba, isa sa mga nagpatumba kay Tambi? Ito. 'Di ba? Ang masakit niyan, ang lakas mangasar. Ang lakas mangasar. And he is having fun.
Kaya ang daming galit na galit sa kanyang mga tuta. Natural eh. Natural. Kaya kayo pumunta rin sa office speaker para sana makausap si Gusto ko Martin. lang mag-hi kay Martin and say, musta? Musta? Congratulations. Bye-bye na. Bye-bye, Crockley. Sorry. Pangasar talaga. Isipin mo, galit na galit na. Mag-hi ka pa. Oh, magko-congratulate ka pa, babay Crocs. No, hindi talaga nang pinuntahan niya, ginawa niya. Isipin mo 'yun, medyo mabigat 'yan. Ha? Talagang pangasar, no? Sana 'to hindi patayin. Kasi kung hindi 'to patayin, baka ipakulong 'to. Alam mo naman ang style ng mga 'yan, no? Abangan na lang natin kung ano mangyayari dito. Wag naman sana. Congratulations and bye-bye. I hope you enjoy your retirement. Yo! Tambi, sabay-sabay nating pagtawanan si Tambi. Enjoy your retirement. Yan. Next po tayo. Ito, pakinggan ninyo Bastos talaga tong mga tuta. Pinatayan ng mic si Marcoleta. Pakinggan po ninyo. Sabi ni Kuya Paulo, Madam Speaker, my vote could gone to, ayun na? Ayan. Pakinggan natin. Yung tagpo na yun, Nelson, ha? Sige. Marcoleta, Ito yung nagbobotohan na sila kung sino ang gusto nila maging speaker. Wala namang kalaban si D. Pakinggan nyo sasabihin ni Marcoleta. Yan, inaantay lang si Marcoleta. Madam Pasok! Speaker, Ayan na. Ito yung anak May ni mabait to. Itong mabait at matalino, kaibigan natin niya. Anak ni Marcoleta. vote could have gone to either Kong Toby Chanco, Kong Duke Frasco, or Kong Miao Kiko Barsaga. Nangaasar. Nangaasar. Pangasar din to. Isipin mo. Hindi niya ayaw niya iboto si D. Gusto niyang iboto yung tatlo. Binanggit pa si Kiko Barsaga na worst enemy nila. Ako siguro. Mga asar din ako. Sasabihin ko, gusto ko sanang iboto si Tambi, kaya lang nag-resign na. But since they are not on the list, because I think they're not ready to run yet, maybe at least not for now, I think the House needs a major institutional change, Yon. institutional reforms, not just cosmetic changes. Yon, hindi panglabas na palit. Kasi yung kay D, panglabas na palit. Talagang major revision. Yung totoo. Huwag yung nililigtas lang si Tambi at saka si BBM. We are not honoring anyone Point of right order, now. Madam Speaker. We will proceed with the election. Point of order, Madam Speaker. Section, please proceed. Ayun na, nako. Patay. Ayun, so bigla siya pinutol. Oho. Sabi niya, we are not honoring anyone right now. Proceed with the election. So, ano lang pala, ang pinapayagan lang ata ay boboto ka ba kay kung Faustino D? Wala. Siyempre, barado sila doon. Talagang, ganyan naman kasi sa Kamara, di ba? Makakapagsalita ka lang. Teritoryo ni Tambi yan. Makakapagsalita ka lang pag ang sasabihin mo pabor sa kanila. Even sa investigation ng TRICOM, Quadcom, etc. Pag yung sasabihin mo ay hindi napasok doon sa gusto nilang marinig, babarahin ka na. Yung mga yan, ang kaya lang naman yan. Mga vloggers. Pero tingnan nyo, duwag kay Tambi. Di ba? Pagka hindi na maganda sasabihin, tatama na dun sa hari nila. Papatayan ka ng mic o babarahin ka, kukuyugin ka. Yan po ang style. Next po tayo.